It's a JK morning to everyone. Another loan, another day. This is Eric from JK Capital Finance Incorporated. Kumusta ang lahat? Merry Christmas. Naway na enjoy niyo ang Pasko at na-receive niyo yung mga dapat yung ma-receive like bonuses, incentives, mga regalo galing sa loved ones, relatives, sa mga boss nyo. Yan, enjoy nyo yan. Pero it's not all about material things. Gusto rin namin makita ano ba yung reflection nyo dito sa Pasko na nagdaan at sa paparating na bagong taon. So ano ba yung iiwan mo ngayong taon sa 2024 at ano ba yung mga bagay na dadalhin mo sa 2025. So ganoon din, ano ba yung i-improve mo sa 2025. Ayan. Lalong-lalo na sa mga loan consultant natin, mga aspiring loan consultant, partner agencies, o yung mga taong nag-iisip ano ba yung magandang negosyo sa darating na 2025. Ayan, patuloy namin ipinipilit at ini-encourage kayo na subukan ninyo yung freelancing. So, malaking bagay kasi na wala kayong masyadong puhunan dito. So, ang puhunan nyo lang dito yung angking talino nyo at yung inyong boses. So, kapag napaos ka, iinom ka lang ng isang basong tubig, bawi na ang puhunan. So, pwede na ulit mag-talk hanggang sa makakuha tayo ng tamang kliyente para papasukin doon sa programa natin. So, hindi lahat naman ito para sa lahat, pero baka kasi hindi mo pa alam kung ano ba at saan ka magaling. Pwede mong i-consider itong JK Capital Finance Incorporated kasi nag-o-offer kami ng mga free trainings and seminars na kung saan huhubugin namin yung character mo. Ganun din ang iyong galing. Paano mag-close ng sales, paano mag-pitch sa kliyente, paano makipag-usap sa mga malalaking tao. Ayan, iyan yung sa mga madalas na tinitraining namin at dinadaanan namin. Lalong-lalong kapag ini-endorse namin at pinapakilala namin yung produkto ng JK Capital Finance. Alam nyo naman, ang JK Capital Finance, business loan lang ang produkto namin. So, doon pa lang sa salitang business loan, alam mo na agad kung sino ang target market mo. So, ang target market mo, syempre business owner lang. Kaya lang medyo malalaking kliyente talaga yung target natin para pumasok siya doon sa criteria natin. Kasi sabi ko nga, hindi naman lahat pwede natin bentahan. Hindi lahat talaga pasok doon sa criteria. Kasi kinukonsider natin yun. Okay? So, another JK Talks ulit tayo ngayong araw na to. At gusto kong maging kapaki-pakinabang ang araw na to bago matapos ang taon. Kaya talagang pinilit kong magkaroon ng content today. At baka madaanan ka nito. Don't forget to like, share, follow yung ating page, yung ating website. Puntahan nyo, bisitahin nyo yung ating Facebook page. At syempre, yung aking account mismo, yung Eric Permejo. Ayan, pwede ninyong balikan yung mga videos natin last year o yung mga nakaraan buwan at para mas maging makatulong sa inyo para ma-enhance at ma-develop ang inyong character, ang inyong skills, syempre, pagdating sa sales at syempre pagdating sa communication sa ating mga prospect clients. So, pero bago tayo matapos tong video na to, gusto kong bigyan kayo ng konting learning tungkol sa 5P o 5P rules na pwede nyo dalhin sa 2025. Ayan, handa na ba kayo? Okay, kung handa na kayo, pag-usapan natin. Number 1, push yourself. Ayan. Gawin mo yung mga bagay na dapat mong gawin bawat araw. Habang yung mga tao hindi naniniwala sa'yo, walang bilib sa'yo, nagdududa sa'yo, gawin mo lang. Kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Ayan. Kahit ka mag-anak mo minsan, kaibigan mo, yun yung mga taong hindi naniniwala sa'yo. Yun yung mga taong magdi-discourage sa'yo. Pero kung meron kang vision, at ikaw lang ang nakakakita ng vision na yon, yun ay blessing. Magpatuloy ka, gawin mo yung dapat mong gawin kasi yan ay makakatulong sa iyo sa future. Tandaan mo kung anong tinanim mo, yun yung aanihin mo. And then may dahilan ka para magpatuloy, para i-push mo, i-motivate mo yung sarili mo. Kasi walang ibang pwede mag-motivate yan kundi ikaw lang. Okay? Pangalawa, pick yourself up. Maraming beses sa buhay mo nababagsak ka. Pero huwag ka ma-discourage. Pilitin mo tumayo para maabot mo yung goal mo o yung mga plano mo, yung ambition mo, yung pangarap mo sa pamilya mo. At balikan mo ano ba yung dahilan bakit ko ginagawa ito para magkaroon ka ng motibasyon para tumayo. Huwag mong bilangin yung ilang beses ka na bankrupt sa pagninegosyo, ilang beses ka na baon sa utang, ilang beses ka nag-fail sa mga plano mo. Ang tingnan mo, ilang beses kang tumayo para gawin mo at pagpatuloy ka sa mga plano mo. Okay? Number 3, promise yourself that you will never give up. Ayan. Pangako mo yung sarili mo, no,
Hindi ako give up kahit anong mangyari. Okay, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang gusto mo na lang pumikit o at ayaw mo na magpatuloy, parang quit ka na. Pero masasabi ko lang na natalo ka kapag sumuko ka, huminto ka. So, never give up. Yun lagi dapat ang motto mo araw-araw kasi makakatulong sa iyo yan. Number 4, prove yourself right. Patunayan mo sa sarili mo, hindi lang sa ibang tao kasi hindi mo naman kailangan patunayan sa ibang tao na tama ka. Pero patunayan mo sa sarili mo, paniwalain mo sa sarili mo na tama yung ginagawa mo. Yun ang pinakamahalaga. Kasi kapag hindi ka naniniwala sa sarili mo, doon tayo madalas nagkakaproblema. So, unang-una bago maniwala ang iba, dapat ikaw muna. Sarili mo muna. And number 5 is be proud of who you are. Ayan. Ipagmalaki mo kung ano pa. Maliit na achievements, malaking achievements, ipagmalaki mo kasi pinagpaguran mo yan, pinagplanuhan mo yan, at alam kong ginalingan mo, kaya nakuha mo yan. So, ganun din ang gagawin mo sa mga susunod pang achievements hanggang marating mo yung goal mo. Okay? So, tanda na ba? Okay, so sana ma-enjoy nyo tong araw na to. Nakapagbahagi kami ng napakipakinabang na thoughts bago matapos ang taon ng 2024 at baunin natin ang lahat ng ating napag-usapan sa 2025 kasi naniniwala ako na ikaw mismong nanonood ay magiging successful sa 2025 at maaabot mo ang iyong pangarap at sasamahan ka namin. Yun lang. Maraming salamat. God bless you.